We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Hi there mga puso, good morning, mayaga, happy Monday morning sa inyo tanan. Ining GMA Regional TV Early Edition. Adlaw ng magatasang Lunes, September 11, 2023. Subong adlaw sa tong 2001, nagluntad ang ginatawag 9/11 o kunang September 11 terror attack sa New York, USA. Yes, John, mga kapuso, kung madumduman pa sa pinanaton ka mga kapuso, ini ang insidente sang pagbunggo sang duha ka mga depasaherong aeroplano sa Twin Towers sa World Trade Center. Malapit, 3,000 kataong napatay bangod sa amo ng hitabo. Mga kapuso, hibalunta na ang mga nagapangunang nga balita sa Western Visayas. Ako si John Sala, live dire sa GMA Iloilo Station. Ako naman si Irene Prietos, live na live weekend din sa GMA Bacol Station. Subong nga aga, dala sa gyapon namo ng mga dalagko nga mga balita ang impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan bangod local news matter. Tutok na kaya rin ang pinakauling ng mga balita sa bilog ng Western Visayas. Nahubsan gid suwerte. Suspect sa sunod nga pagpang-hold up sa taxi driver sa Iloilo, dako sa kapulisan. Suspect nag-ako man nga siya ang nag-hold up sang taxi driver sa Banwasang Uton. Si Kim Salinas nakatutok. Dako pang suspect nag-hold up sang duwa ka taxi drivers sa pagkatuwang nga lugar kag oras sa Haro, Iloilo, Sabado sang kagahon. Nadakpan si Reggie Marin, 32 anyos, sa service road halin sa crossing pagkadto sa Barangay Lanet, Proper Haro. Matapos rin nga magtaka sa talamnan sang humaya. So mo to, nagduwa-duwang patrol na to, i-verify, nagtawag, nag-responde kami to, verify namon. Indeed, siya yung man nag-hold up sa duwa ka taxi drivers. Una nga ginhold up sang suspect si Dente Tesing, driver sang kaulikan taxi sa Barangay Buang Haro. Gin-take over sang suspect ang pagmaneho sang taxi sa biktima kag ginbilin sa Barangay Tungon. Liwat nga nagbantay iri sang taxi kag nagdeklara naman sang hold up kay Ricardo Castor nga driver naman sang Light of Glory sa Barangay Lanit, Haro. Wasak ang isa ka bahin sang kusina ni Nanay Delia, residente sa Barangay Tagbak, sang mabunggoan ini sang taxi sakay ang suspetsado kag biktima. Gali mo, ang motor nga tabuda nga kadamo na sang tabo da ya. May mga pulis na, way baluag na kurong-kurong gali ko ikulbaan ko. Tapos ang pagbunggo suno kay Castor, naglukso ang suspect sa irigasyon kag nagpanago. Dito kag ginbantayan sang kapulisan ang lugar tubtob nga madakop ang suspect. Na-recover sa suspect ang isa ka kutsilyo, dashcam sang taxi unit kag ginapatian sa buh. Sunod sa kapulisan, ginako sang suspect nga siya man ang nag-hold up sang taxi driver sa Uton sa Huwebes. Nagkanda kami sa interrogation, nag-ako mo siya. Siya yung iyaman to agi or hinimuan ang sa Banwasang Uton. Utang sa isa po ang gintuad sang suspect sa kapulisan nga rason sang pagpang-hold up sini. Kim Salinas para sa GMA Regional TV Early Edition. Napiyak sang price ceiling nga ginapatuman sa bugas nagapabilin sa 19 pesos kada kilo ang baklanay sang clean and dry palay. Maliskad sa alegasyon sang pila ka mangunguma nga ining nagnubo na sa 16 pesos kada kilo. Ining base sa data sang National Food Authority Western Visayas. Mas madubo ang presyo sang basa nga humay bangod kinahanglan pa nila nga i-dryer kag depende ang presyo sini sa kabugaton kag sa moisture content. Suno sa NFA, ginasikyar nila sang maayo ang kalidad sang humay nga ginabakal agod nga mangin maayo man ang produksyon sang bugas. Ginapangabay naman sang NFA sa mga mangunguma nga ibaligya sa ila ang maani nga humay. Nagalibot naman ang ahensya sa mga LGU agod nga maganyat ang local chief executives nga mabuligan ang mga mangunguma. Pati na pala sa palgo, na bilangan na to nga maka-additional, let's say 90 pesos amon. Tapos mabulig man ang municipality nila sang farmer nga mahatag di, let's say for example lang 1 peso or 2 pesos, ti-add na naman sa 19 pesos, let's say ang 19 maging 20. Amuna din ang fine price naman sa municipality nga ina nga sang palay, sang farmer nga ibaligya sa amon.
Luoy ka mga mangunguma, no? Samtang mga puso 25 tanan, ka mga panimalayang totally gutted. Samtang duha naman na partially damaged sa sunog nga nagluntad sa Barangay 7, Bacolod City, Sabado sang gabi. Sunod sa Bacolod City Fire Station, pasalan 9 ng gabi sa nag-umpisang kalayo sa balay ni Frederico Lumayno kag madasig ang naglaton sa kaiping nga mga pamalay. Alas 11:15 sang gindeklarang fire out sa mga bombero matapos naglabot sa third alarm ang sunog. Ginabanta kapin 195,000 pesos ang danyo sa ginbilin sa sunog nga nag-apekto sa 27 tanan ka mga magpamilya. Nagapalayong pang-imbestigasyon sa gintunaan sang kalayo. Atensyon sa mga motorista, magdugang naman sa budget sang gatong bangod buwas. September 12 natalana naman ang pagsaka sang presyo sini. Base sa oil industry sources, ang diesel ang magasaka sang 30 tubtob 60 sentimos kada litro. Ang gasolina naman ang magasaka sang 10 tubtob 40 sentimos kada litro. Samtang ang kerosene ang magasaka sang 20 tubtob 50 sentimos kada litro. Ang pagsaka buwas ang mangin ikanapulo ng asod-asod nga simana sa diesel kag kerosene. Samtang ikasyam naman sa gasolina. Mga puso, ginpangunahan naman ni Vice President kag Japan Secretary Inday Sara Duterte ang Teachers Month celebration sa probinsya ng Negros Occidental sang tinalikdan nga Biyernes sang hapon. Naglabot sa 3,500 ka mga manunudlo ang nagtambong sa selebrasyon sa Parade Park and Stadium sa Mansilingan sa Bacolod City. Sa speech, ginpasalamatan ni VP Inday Sara ang naging kontribusyon sa mga manunudlo. Isa sa mga ginpakigbahin sini ang administrative tax o kundugang nga workload sa mga manunudlo. Ginatunan kuno sa ahensya ang mga eskwelahan para mahibaluan ang dugang na trabaho nga ginareklamo sa mga teachers. Ginpasalamatan man sini ang naghihimo sang tikang ang ahensya. Ginadusoman kuno sini nga ukon ginadusoman sini ang 20 to 30 days nga pahuway sang mga manunudlo sa school calendar. Suno pa kay VP Inday Sara kabahin sa intelligence funds ng OVP ang gamiton sa trabaho sa DepEd. Ginalantaw man sini ang dugang allowance para sa mga manunudlo naton. So an interim guideline will be issued to remove the administrative tasks that are without basis. Patay ang ginabuluban ta 30 anyos nga si Darwin ginarangan sang Escalante City, Negros Occidental matapos gintiro ni John Mark Kabuyaw sa Barangay Elihis, Bacolod City sa Iloilo Fishport Complex kahapon sang hapon. Ang biktima ang driver sang isa ka agri-venture company samtang helper naman sini ang sospek. Base sa investigasyon sa kapulisan, naglakat si Darwin padulong sa ginadala sini nga truck sang siya ang gintiro sang sospek gamit ang kalibre 40 nga pusil. Igo sa nilikod nga bahin sang ulo ang gintunaan sang kamatayon sang biktima. Nagtuyo pa nga malagyo si John Mark apang ining nadakpan sa hot pursuit operation kag detain subong sa Police Station 1. Daan nga agrabyo ang ginatudlo nga gintunaan sang insidente. Kapuso, hinay kaghalong sa dalan. Tricycle na sagairahan sang truck sa Victoria City sa Negros Occidental. Babae nga sakay sang tricycle, patay. Nakatutok kay Eileen Pedreso. Makita si ini nga CCTV footage nga nagapondo ang isa ka tricycle sa tunga sang karsada sa Barangay 13 sa Victoria City. Pila ka segundos lang ang nagligad. Hinali na lang ang nasagayid ini sang truck sang tubo rason nga nagtabog sa pihak nga lane. Pagtabog, nakabunggo pag-ini sa isa pa ka truck sang tubo. Bangod sa impact, pilaso na mga sakay sang tricycle nga sanday Ronnie Barluado, 45 anyos, ang nagamaneho. Ang asawa sini nga si Annalina Barluado, 43 anyos, kag 9 anyos nga bata nga babayi. Sa bali ang aton nga biktima, mga biktima nga sakay sa tricycle. So napundo sila to give way sang isa ka salakyan or trucking going to north. Kaso ang nagasunod sa ila nga puso nga truck. Nasa buli nila ma'am na ano ni sila na side. So na ano sila na talapay. Sa paglantaw sang kapulisan, posible nga wala nakita sang driver sang truck ang tricycle nga nagapondo. Rason nga wala inigilayon nga nakapreno. Sa lagi di sang nagasunod sa tricycle kay napundo na ni siya yan. O dasig kadalagan, wala siguro na anticipate or na miscalculate ang pagpino. Sa karon nakagwa na sa ospital ang mag-amay. Samtang ginbawian sang kabuhi ang iloy nga ipaidalong pakuntani sa operasyon.
Wala naman sang plano ang pamilya nga magpasaka pa sang kaso. Ginabisuhan sa kapulisan ng mga motorista, ilabi na sa syudad sa Victorias, nga magdoble halong ilabi na karon nga milling season. So sa aton nga mga motorista, lalo na sa mga nagadala, kay subong opening na nga aton galing, no? Nagbalik na aton nga brigaling na. Kag sa, lalo na sa mga slow-moving vehicles. Aileen Pedraso para sa GMA Regional TV Early Edition. Dayon yung ginabantayan sang pag-asa ang duwa ka low pressure area sa sulod kag sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Ang unang nakit-an 875 kilometers east-northeast ang extreme northern Luzon sa sulod ina sang PAR. Ang ikaduwa naman ang nakit-an 1,960 kilometers east-northeast ang extreme eastern Visayas. Ang trough kon ang extension sang LPA ngayara sa sulod sang PAR ang nagadala sang ulan sa Batanes kag Babuyan Island suno sa pag-asa. Nagapabili naman ang manubo nga tsansa sang among LPA nga mangin bagyo. Sa karon hangin habagat ang nagaapekto sa Mindanao samtang lauman naman sa gihapon ang local thunderstorm sa iban pangabahin sang pungsod. Subong aga posible ang ulan sa pila ka bahin sang Western Visayas base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Magapadayon ini kag mangin lapnagon karon sa hapon. Posible ang mabaskog nga ulan sa pila ka lugar gani mangin alerto sa pagbaha o kun landslide. September 5 sang gilunsar ang selebrasyon sang National Teachers Month sa pungsod. Ang isa ka bulan nga selebrasyon nga nagatakop tag sa October 5 ginaobserbar sumugod pa sang 2011. Sa siningation, ginadumdom ang kabaganihan sa mga manunudlo sa ila sakripisyo para mapasanyog ang kalidad sa edukasyon sa pungsod. Natural sa tagsagapropesyon ng mga pagpanghangkat apang sa bahin ng Ma'am kag Sir, nagakaigo naman balang ila ginabaton sang sa kinahanglan nila obrahon? Wala untat galing ang problema, no? Mga puso, this morning sa selebrasyon sa National Teachers Month, sitwasyon sang aton mga ma'am kag sir sa Bacolod City ug Negros Occidental, pulsuhan ta. So we are back. You're still watching GMA Regional TV Early Edition, subong World Teachers Month. Kaupod naton ang isa sa mga nagapanguna kag nagasulong sang kausa sa mga public school teachers diri sa Bacolod City ug Negros Occidental, Dr. Richard Helangre, nga nagaserbi man bilang principal sa Bacolod City National High School. Doc, good morning. Welcome to the program. How are you? Good morning. Doc Richard, malapit 4,000 ang katapos sa inyong federasyon. In short, sila ni ang numero sang aton nga mga ma'am kag sir diri sa Bacolod City. Ano gid bala ang ginapaligbahan sang aton mga manunod? So ang aton nga mga teachers diri sa Bacolod City ti agahamboy ni sa 4,000 pero ang we learn nga ti ang active diri mga 3,800. Right now ang aton nga mga teachers amo na ang ilang nga ginapangayo nga in economic side. There should be salary upgrading, no? So ginapangayo naton subong nga salary increase ang aton mga teachers is 50,000 pesos sa salary grade 11 nga teacher 1. Okay. And then sa aton mga personnel, 33,000 pesos ang non-teaching personnel. So initial di sila mo do kadako kung tanaon mo at the first glance. Okay. Pero ti amo maningid pangako sa una ni President Digong Duterte nga i-double ang salary. So we hope nga si idalom sa iya anak nga si Vice President and Defense Secretary Sara Duterte Carpio kabay pa nga ma-increasean ang sweldo sa aton mga teachers. Panawagan man sa aton mga ma'am and sir diri sa Bacolod City ang pagpataas sa ila sweldo. Kabos ni kuno bilang entry level ang 27,000 pesos nga bulanan nga kita sang aton mga manunudlo. So amo gina siya ang income sa aton teachers is not only for their own consumption. Ang aton mga teacher, especially ang single, not less than 5 ang ina-support, no? Mga hinablos, mga pakaisa, mga utod. So ining 50,000 kung imo isip-isipon tinagpagwa man gani sadto ang aton nga Philippine Statistics Authority nga ang poverty level right now is 40,000 plus, no, per month for a family of 5 members. So meaning justified ini siya kag wala pa natabo sa history sa salary increase sa teacher 1 to 3
nga ang salary sa teacher ara sa above poverty level, usually ara below poverty level nga as prescribed also by our government. Now, Doc Richard, let's focus our attention sa mga natawag bala nga admin work sang aton mga manunudlo. Maluwas nga ti syempre ara ka sa blackboard sa whiteboard mo, baka katudlo, eksplikar sa aton mga kabataan. On the side, damo ka man i-accomplish nga mga papeles, reports, tambak-tambak ka ulibrahon. Sa isa ka seminar sa mga prinsipal nga ginatina naton dito sa Bigan, Ilocos Sur, gin-admit man sa DepEd nga ang ancillary assignment nga ginatag sa mga teachers not less than 50. So right now, nagapangayo kita tani nga non-teaching personnel idugangan. We learn from the news nga daw mga 7,000 ang i-recruit sa DepEd. Ugaling, kay we learn nga ang schools all over Philippines daw mga 47,000 kung hindi kita kung hindi kita magsala. So meaning 7,000 lang ang recruit. We do not know how they will divide the 7,000 non-teaching personnel to help our teachers in their other non-teaching related works. No? Yes. And lastly, Dr. Hilagre, anong imo mensahe sa aton mga pinalangga nga mga ma'am kag sir as we celebrate your passion, your dedication, your love for the craft? Go ahead. So sa aton nga mga teachers, ako pwede mabutang nyo sa inyo wall nga kinanglano na ginato ng salary increase. No? So we will support. Kaya we learn nga there is 16 billion pesos nga nakabinbin sa Department of Budget and Management for salary. Why mabutang alin kung salary increase or salary upgrading? So kinanglan naton nga ipahibalo magahod nga para mabalaan sa national government nga ang aton economic condition right now is too much already. Kag kinanglanon naton ang salary upgrading or salary increase. So and then sa mga problema ti aragin ang problema, so kamo na lang nakabalo how to you will deal with the problems. You can be happy in the midst of the problems, no? Kaya ang problema aragin na sa aton pirmi. So we will serve our students, our school, our community, and our country. There you have it mga kapuso, Presidente sa Federation of Public Schools Teacher diri sa Bacolod City, Dr. Richard Hilagre. Sir, doon naman, good morning. Thank you very much. Mga kapuso, para naman sa ato ni Globalita, kapin 2,000 katao patay matapos hintayog sang magnitude 6.8 nga linog sa Morocco. Sa Turkey, Amerikano nga cave explorer na trap matapos magsulod sa isa ka kuweba. Nakatutok Julius Bilacol. Hindi magnubo sa 2,000 katawo ang napatay, samtang kapin 2,000 man ang nagkalasamaran. Matapos magluntad ang linog sa Morocco nga base sa US Geological Survey, nagdangat ang kabaskugon sa magnitude 6.8. Kapin 1,400 sa mga nasamaran ang yara sa critical nga kondisyon. Ang epicenter sang linog ang nakitan 72 kilometros na bagat na nakatungdan sa makasaysayan nga syudad sang Marrakesh. Ang kabaskog sang linog ang makitan sa mga aktual nga video sang pagtayog kag sa mga nagkalarumpag nga mga building. Ang linog ang ginakabing nga pinakamakamatay nga linog sa Morocco sa nakaligad nga 6 kadekada. August 31 sa nakuhaan sang video ang Amerikano nga cave explorer nga si Mark Dickey nga nagapanaog sa Morsa Cave sa Mersin sa pungsod Turkey. Ang video ang kuha sa iya girlfriend nga si Jessica Van Ord. Humalinsad to, ang 40 anyos nga si Dickey ang ginatinguhaan nga marescue matapos matrap sa kadalumon nga 1,040 meters. 150 ka mga rescuer ang nagabuliligay para siya masalbar. Si Dickey ang nagasuprer sa gastrointestinal bleeding sa sulod sang kuweba base sa report. Julius Bilacaol para sa GMA Regional TV, Early Edition. Gin-share ni Jillian Ward sa Not Gonna Lie with Kim and Susan nga madamo na sa nagatry nga magpangaluyag kuno sa iya pero no anay ang sabat sang aktres. Ilabi na kuno sa mga nagapakyut. Ang clue sini, pila lang sa mga nagapakyut sa iyang Yaka-Love team sa abot kamay na pangarap. Voltes 5 Legacy signing off or are we? Ini ang post ni Direk Mark Reyes nga nakakuha sang atensyon sang netizens kadungan sang finale sang series ang Biyernes. Posible ba lang nga may sequel ang Voltes 5 Legacy? Ginasundan pa ini sang hashtag, but wait, there's more.
Bagay naman nga nagapa-excite subong sa mga nagakasepang sa pagtapos ng Voltes 5 Legacy. Mga kapuso, hindi lang sa ni Primetime Princess Barbie Forteza kababansang Ginoo David Licao kung dapat bantayan sa reimagined version sa maging sino ka man. Bangod malantaw sa serye ang pilalang sa mga bigating nga pangalan sa showbiz. Lagip na sa ni EJ Heresito, Jeric Raval, kag Jean Garcia. Ano ihan ang maging reaksyon sang fans sa bad boy era ni pabansang Ginoo? Get ready na ang liwat nga makilig sa Barda sa maging sino ka man karon sa gabi na sa GMA Telebabad pagkatapos ang 24 oras. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Puso halogin ha, halin balat sa 22 ka mga kaso sumugod sang Enero 1 tubtob sang August 26. Sang tuig 2022 sa Bacolod City nagsaka sa 66 sa mga kaso sang leptospirosis sa amuman nga tion subong nga tuig 2023. Ini mga puso nagrepresentar sang 200% nga pagsaka o increase. Nagikan sa 5 nga nagkalamatay sa among nga pamalatian sa nagligan nga tuig sa karon nga 2023 may 12 na nga report nga nagkalamatay. Sa report sa Bacolod CHO, nagapanguna nga cause sa kamatayon among denial of leptospirosis exposure ukon arab lang pagbaliwala sa mga simptoma apisar nga nag-ubog sa baha. Gani ginapanugyan ng publiko nga likawan ang pagsulong sa baha kagilayon nga magpa-check up kung makabatsyag sang simptoma kaangay sa kilanat, sakit sang ulo, diarrhea ukon pagpalanuka. Para ma-prevent na ton ang pag-develop ng leptospirosis sa lawas ng tao. You should go to your health center para ma-prescribe kung ano ang correct or appropriate nga prophylaxis kibati may arang nga nagabusong or kabataan man. Duha ka mga graduate na gikan sa mga eskwelahan sa Isla Sang Panay ang nakasulod sa top 10 sang September 2023 Registered Electrical Engineer Licensure Examination. Sa board rating nga 90.5% yara sa pangatlong pwesto si Christian Huenda sa Capiz State University Main Campus sa Roas City, Capiz. Pangatlo naman o kung pangwalo naman sa pwesto si Kevin Ilarina sa Central Philippine University sa Iloilo City na may board rating nga 88.5%. Nagpanguna sa pasinawan si Timothy Reginald Zepeda sa University of the Philippines Los Baños na may board rating nga 90.95%. Marian Procession ginhiwat sa syudad sang Iloilo sa kapistahan sang pagkabunag ni Birhen Maria. Mga deboto naman sang Birhen sa barangay nagtililipon man sa banwa sang Banate, Iloilo. Si Kim Salinas nakatutok. Masobra 30 ka mga matahong nga imahin sa Iloy Birhen Maria ang nagparada sa dalanon sa syudad sang Iloilo Biyernes ang hapon bilang pamaagi sa pagsaulog sang kaadlawan ni Mama Mary. Ginapanta masobra 5 kagatos ka mga depoto ang nagupod sa Marian Procession nga nagsugod las 3 ang hapon kag nagtako pala 5:30. Ginsundan ini isang Santos nga misa nga ginpangunahan ni Archbishop Jose Romeo Lazo nga ginhiwat sa Haro Cathedral. Ginhingadlan ang bulahaton nga Mary for You, A Journey with Mary Year 2. Tuyo sini nga mapadalong pagid sa mga tumuluo ang pagkilala kay Birheng Maria. Ginapahayag lamang nga padayon siya nga nagaupod sa aton kag yara siya sa gakalain-lain nga kahimtangan sa aton nga kabuhi. Sa Banate, Iloilo naman, nagtililipon ang mga depoto sang Birhen sa barangay sa pagsaulog sang kaadlawan ni Maria. Nagapakita ang imahe sang Birhen sang barangay sang pagpresentar ni Maria kay Jesus sa barangay. Nagasuksok ang Birhen sang tradisyonal nga balintawak kag may pula kag dalaga panapton ang ihawak samtang ginaputos naman ang bata nga nagauyat sa krosaryo.
amo ini ang nagapatipon sa mga tawo, no, agud nga pagi sa pulong sa Dios makapaambit kag magtubo, no, ang tagsa-tagsa ka mga komunidad na suno sa plano sang simbahan, labi kag labaw sa tanan, no, sa programa sa simbahan kag sa plano sa Dios. Naghiwat man sang live rosary with Mary ang St. Joseph the Worker Parish, Sangharo, Iloilo City. Kim Salinas para sa GMA Regional TV Early Edition. Sapat-sapaton man yung suspect. Pinagi sa isa ka tarpaulin, mga kapuso. Ginapanawagan karon sa pamilya Seriada sa barangay Zamora Villesa sa Iloilo City ang hustisya para sa ila hinuptanan nga aspin nga ginatawag kay Mamalag. Si Mamalag, mga kapuso, masobra na duwa katuig sa pamilya Seriada matapos ma-rescue sa guwas ng Inabalay. Apang sang damlag lang, ginakasubo sa mga ini matapos makitaan ang ido nga naghihigda sa dalan nga tagumatayo na matapos magkaon sang ginbotang nga pagkaon sa guwas ng Inabalay. Wala gid ini makasalbar pagpati sang pamilya ginhiluan si Mamalag. Ginreport na sa pamilya sa barangay Natabo kag nagalaom sila nga mahatagan sa hustisya ang kamatayon sa ila fur baby. Padayon investigasyon sang barangay sa mga insidente. Base sa Republic Act 8485 o kon Animal Welfare Act of 1998, ginadumilian ang pagsakit, pagmaltrato, pagpatayo kon pagbaya sa mga hinuptanan. Tara ko na nagipotwan sa tarpaulin. Kay wala ako sapat nga ebidensya. Kay kung may sapat lang kong ebidensya, hindi ko gid sa pagisulan. Kilala ko siya, pero wala lang gid ko concrete nga ebidensya. Pero kung may konkreto lang gid ko nga ebidensya, sinsya na gid kami. Ginapanghandaan na sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated ang selebrasyon sang Dinagyang Festival 2024. Kaupod ang Ilonggo Artists Festivals Association, ginistoryahan na sang IFFI ang mga aktibidad kag mga atraksyon nga hiwaton sa festival sa masunod nga tuig. Hiwaton ang highlights ang Dinagyang Festival sa January 26 to 28. Ginakonsiderar man ang pagbalik sa mga naandan nga aktibidad sa festival nga wala mapatigayon sa nagligad nga selebrasyon kaangay na lang sang tambor, trumpa sa musika. Masalig naman sang IFFI nga mangin madinuagon kag masadya sa gihapon ng Dinagyang 2024 sa madamo nga mga balantayan sa nasambit nga edisyon. John, magluwas sa mga ginikanan ang mahambal ta siguro nga nagasakripisyo gid sang todo para sa aton mga kabataan ang mong aton mga manunudlo. Bangod sa ila mga kamot nakataya ang manging kapalaran sang aton palabuton nga henerasyon. Matuod gid na Adrian, suno gani sa anay presidente sang Turkiye nga siya Mustafa Kemal Atatürk. A good teacher is like a candle. It consumes itself to light the way for others. Ang trabaho sang mga manunudlo ang nagakinahanglan man sang wala sang tupo nga dedikasyon para lang mapasanyog ang ihibalo sang tanan nakatapo sa nga sosyudad. Maraming salamat sa pagtutok diri sa amon sa GMA Regional TV Early Edition. Updan nyo kami halin Lunes to Biyernes. May manyo malantaw ang aton nga episode sa www.gmaregionaltv.com kag mag-subscribe sa aton official YouTube channel, GMA Regional TV. Ako si John Sala. Ako namin yung kapuso yun, Prietos, bugos sa puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.